financial services ng pamantasan. Ayon sa isang saksi, sakay ang biktima ng tricycle nang barili siya ng 4 na beses ng 2 lalaki. Agad daw tumakas sa mga suspect. Inaalam na ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Bumuo na rin ang team ang Bayumbong Police para tugisin ang salarin. Isang traffic enforcer arestado matapos mahulihan ang hinihinalang shabu sa isang checkpoint sa Ormoc, Leyte. Hinarang ng mga otoridad ang suspect na si Renato Surigao dahil sa kanyang pagmamaneho ng motorsiklong walang plate number. Nang kunin umano ni Surigao ang kanyang lisensya, nahulog sa lupa ang nakaipit na 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Inamin naman ni Surigao na binili niya ang iligal na droga mula sa isang pusher na hindi niya pinangalanan. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Police dog na nasugatan sa gitna ng kaguluhan sa United Kingdom, nagpapagaling na matapos operahan sa ulo. Nasugatan po siya matapos tamaan ng bato. Hindi pa raw kaagad napansin ng pulis ang dugoon niyang alaga, habang patuloy nilang tinataboy ang mga nagrarayot na kabataan. Nasa maayos na lagay na naman daw ito at nasa pangangalaga na muli ng kanyang amo. Bukod sa sugatang aso, nasa 40 police dog ang idineploy sa London para tumulong sa pagkontrol ng riot. Enrique Iglesias binasag ang record na unang naitala ni Michael Jackson sa Billboard charts. Si Enrique na ngayon ang male music artist na may pinakamaraming dance hits na nag-number 1 sa Billboard. 9 dance hits ni Enrique ang nanguna sa charts. The latest being Dirty Dancer with Usher featuring Lil Wayne. Naungusan ni Enrique ang 8 dance hits ng King of Pop na nag-number 1 sa Billboard. Pinakahuli sa mga ito ang Hollywood Tonight na kasama sa posthumous album niyang Michael. And that's it for today's Morning Showbiz Chika. Bukas po ulit mga kapuso. I am Luan D. Your Morning Kachika. Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan ang mga unang balita sa umagang ito. Kasama si T. Arcangel, ako po si Rhea Santos. Kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Mga higan, ako naman Arnold Clavio. Ito ang unang balita. Gulo ang kinahantungan ng pamamahagi ng application form sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa Makati. Ang unahan sa pila na gusto magpulis at mga pulis na nais ma-promote. Nauwi sa stampede kung saan 3 tao ang sugatan. Ayon sa ilang aplikante, di raw maayos ang sistema. Ang ilan pangaraw sa kanila gabi pa nag-aantay para lang makapag-apply. Git naman ng NAPOLCOM patas ang daw ang proseso at ang mga sibilyan daw na nais magpulis ang walang disiplina. Pero aminado rin ang ahensya, masyado raw madami ang tumagsang aplikante. Problema rin daw ang kakulangan sa pondo at computer. Ang umano'y di maayos sa sistema sa application process ng NAPOLCOM, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio, NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer, Atty. Eduardo S. Cueta. Tony, welcome uli, ah. Okay. Hey, good morning. Natanggap ko kahapon yung balita na sa pila nagkaagulo na, no? Mga MMDA rescue nga yung tumulong din. Dahil halos katabi, Oh, diba? yeah, katabi ng MMDA. So, tas ito na nga, bigla na raw nagkaroon ng stampede, 3 daw ang sugatan. Okay, ngayon ba tuli-uli yung pagbibigay ng application form tsaka yung promotion form o medyo may mababago sa sistema? Actually, yung application process is ongoing. Ongoing siya. Hanggang Okay. September 16. Kahit anong araw, pwede silang pumunta, no? Kaya lang, dahil sa start kahapon, nagdagsaan sila dahil meron kaming quota. Hindi namin pwedeng tanggapin lahat sa NCR at sa ibang regions. May kanya-kanyang quota. Dahil ang aming examination area ay limited, no? Nag-hire kami ng schools na doon namin sila gagawin yung examination. So, yung quota ang naging dahilan kung bakit sa unang araw pa lang. Ilan yung quota nyo? Ang quota sa NCR. Sa NCR is about 3,200. Ilan yung dumagsa kahapon?
mga ganun na kaagad eh. Ba't ang reklamo nila para daw ano? Ang sinasabi naman no, sa loob, maayos yung mga naka-uniforme, nakapila. Ang impression yata ng ibang aplikante, yung mga, ano to, yung bagong gustong pumasok na maging pulis, para daw may kinilingan at nagkaroon ng palakasan. So kaya nagkagulo. Parang gusto nilang singitan yata yung pila ng mga maayos no? Nagkaroon ng ganung impression kasi kung makikita niyo yung building namin dyan sa NCR, napakakipot nung daanan at saka napakakipot nung pintuan. At yung lobby, baka walang isang daan ang pwedeng ma-accommodate para ma-process sila, no? Kaya iniisip nga namin, maghanap ng ibang lugar for purposes of receiving the application. Ngayong araw, paano kung doon pa rin sa doon NCR. pa rin. Pero kasi nabasag na yata yung salamin ng ano nyo, opisina nyo. Nabasag yung main door. Main door. Na salamin, oo. So, kunyari, nanonood ako ngayon, pupunta pa rin ako sa Napolcom ngayon. Ganito pa rin ang eksena? Ay, hindi na, kasi napakarami na ang na-process kahapon. Ang ginawa kasing adjustment is, yung mga pumipila, inabutan na kaagad nung evaluation sheet, ano? Sa halip na sila'y lumapit pa dun sa nagbibigay, yung mga, mga marshals na namin, ang siyang nagbigay ng diretso. Okay. Attorney, ito mga hindi pa pulis, ano? Pero parang abusado na sa pila. Yun na pa silang iba, yung kawalan ng disiplina. So, pag sila ba pumasok sa training ng pulis, mababago ba yung ganyang attitude nila? Kasi, di ba parang ibang karakter yung nakita natin Actually, may isang proseso na lalabas kung ganyan ang kanilang ugali Oo nga. Yung tinatawag na neuro examination. Oo. Kasi 4 pa yung dadaanan nila pagkatapos sila makapasa. Neuro examination, medical, meron pang agility, at saka yung interview. No? So, hindi maaaring makapasok yung ganyang klaseng ugali. Kasi sabi nila, wala silang trabaho, yung nakapila, pulis na may trabaho na. Kaya nag-agitate pa yung ano. Pero ito kunyari, makakuha na application, tsaka ka palang papasok ng PNPA, tama ba? Hindi. Ang PNPA is a separate school. Yan, Ba parang siya? PMA yan. So kung ang gusto mo Napolcom, talaga magpulis, simula pa lang after high school, mag-enroll ka na dyan. Okay. Itong sa Napolcom, Itong applicants na karamihan, ito yung mga college graduates. Any college graduate Dito sa Napolcom, can apply. Tapos saan sila magte-train sa Napolcom? Hindi, ang training is done by the yung ibang school naman yan, siya. PPSC. At ang PNPA meron ding training. So ibig sabihin nakikita natin uniformadong pulis, hindi lahat yung PNPA. Hindi lahat. So iba galing din sa ibang mga criminology school. Courses. Meron pang nurses, merong teachers, may engineers. Okay, mensahe ho doon sa mga recruits, yung mga, anong tawag sa kanila? Mga bagong Mga applicants. Mga applicants. Entrance applicants. Attorney, anong panawagan nyo sa kanila? Kasi galing din sa hanay nila yung gulo Well, ang isa rin sa aming tinitingnan para hindi na maulit ito ay maghahanap kami ng mas malaking lugar for NCR. Hindi na dito sa tanggapan nyo. Kasi ang NCR ay pinakamarami ang nag-a-apply. Oo, andito lang. Kaya iniisip namin baka sa multipurpose hall ng PNP, i-hire na namin yon. At doon napakalaki, walang traffic sa loob at mapoprocess namin sabay na talaga yung PNP promotional examinees at saka yung Kailangan mo magsabay entrance. kasi yun? Pwedeng magsabay, pwedeng hindi. Mga gagawin namin pagbabago. Okay, isang reforma rin siguro, computerization. Wala kayong planong i-computerize yan? Well, ang exam is computerized. Hindi, ito yung pagkuha ng mga ganyan. Pwede naming pag-aralan yung online application. Yun, oo. Ang problema lang doon, hindi mo makita kung under height. Kung tama yung nilagay nila na... Hindi, makikita naman nung officer pag humarap sa susunod, pagka nag-exam na sila, pwede naman. Lagay mo doon na online. Lahat ng maling impormasyon, pwede kang kasuhan. Pwedeng, hindi ka disqualified ka agad. Disqualified ka agad, di ba? Tama. So we will do the reforms and ang aming panawagan, may panahon na nakalaan para sa kanila. At may mga regions naman na pwede nilang puntahan, wag na lang lahat silang pumunta sa NCR. Kasi yung ibang regions under quota. Tama, hindi na dito sa under NCR. Quota, Pero kailan nangyari to, no?
kasi... Hindi ka ba natutuwa na dinagsa yung... Parang lahat gusto maging pulis. Bakit to kaya lahat gusto maging pulis dahil ba sa mga congressional inquiry na... Hindi, alam mo, Ang dami raw pabaon. alam mo, Igan, maganda yung patakaran ng bagong administrasyon tungkol sa pagsuporta sa kapulisan. Bagong may libreng pabahay, maganda yung health service. Yung announcement ng Pangulo na bibigyan niya ng tulong ang ating kapulisan, yan isang attraction Kasi kami lang ang nag-hire ngayon, ang PNP, ng regular every year, mga 5,000 to 10,000 new recruits. Okay. Good luck, Attorney. Sige, At good luck Igan. din sa kasal, ha? Ay, salamat. Hi, Jolens. Bigyan na iba. Magiging ano na ako, meron na akong manugang. Ngayon pa lang First time ba? First time. Ganun ba? Kaya... Ay, napakaswerte mo sa manugang. Oo, galing sa dito palagay. sa unang hirit yan. Oo nga Okay, naiba na usapan namin. Okay, maraming salamat Napolcom Vice Chairman, Executive Officer Tony Eduardo Escueta at yan po ating talakay magbabalik po unang hirit.